The Reader's Faith. Ang bigyan po nating pansin sa ating pag-aaral ay the only real Church of God. Ibig kong sabihin, natatangi at natural na iglesia ng Diyos. Sapagkat sa Biblia po ay may kasaysayan at may pangyayari na darating ang panahon na may kakaharapin ang Diyos na pamamagitanan ng ating Panginoong Jesucristo pagdating ng araw. Hebreo 12:23 nakasulat, sa pangkalahatang pulong at iglesia ng mga panganay na natatala sa langit, at sa Diyos na hukom ng lahat, at sa Espiritu ng mga taong ganap na pinasakdal, kay Jesus na tagapamagitan ng isang bagong tipan, at ang pagwiwisik ng dugo na nagsasalita ng mabuting bagay kaysa dugo ni Abel. Iyan po ang pangyayaring magaganap pagdating ng araw na mayroong tinutukoy na General Assembly o pangkalahatang pulong na ang bumubuo ang Ama na hukom ng lahat, ang Panginoong Jesucristo na siyang tagapamagitan, ang Israel na siyang haharap sa Panginoong Diyos na sa 4:22 ng Exodo nakasulat, ang Israel ang aking anak, ang aking panganay, kasama ng lahat ng espiritu ng mga taong ganap na pinasakdal. Paano po mangyayari ang mga bagay na ito? Yan po ang sinalita ng ating Panginoong Jesucristo sa 15:24 ng Mateo, na ang sinasabi po, hindi ako sinugo, kundi sa mga tupang nangaligaw sa bahay ni Israel. At hindi lamang po yun, kundi upang matipon din naman sa isa ang anak ng Diyos na nagsisipangalan. 11:52 po ng San Juan. Paano po mangyayaring matipon ng ating Panginoong Jesucristo ang Israel na nagsipangalat sa kagagawa ng kanilang mga pinuno at ng kanilang mga saserdote at ng mga nananahan sa Jerusalem? Itatayo ko ang aking iglesia. 16:18 po ng Mateo. 10 naganap ang tinatawag na pagtatayo. Gawa 8:1 ay nakasulat, sa Jerusalem, sa lungsod na ito, nangyari ang isang malaking pag-uusig na nangalat sa lupain ng Judea at Samaria, maliban na sa mga apostol. Ano ang tunay na pangalan ng iglesia ng mga Israelita sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo? Tinukoy, Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. 2:14 po naman ng Tesalonica, na ang katangian nito ang haligi at suhay ng tinatawag na katotohanan. Sa kanila lamang po iniukol ang tinatawag na literal na paglilingkod sa Panginoon Diyos. Nakasulat po yan sa 9:4 ng Roma, na pawang mga Israelita sa kanilang pagkukupkop, ang pagbibigay ng kautusan, ang tipan, ang kapangakuan, ang paglilingkod sa Diyos. Kaya po sila noon ay mayroong templo, mayroong dambanang handugan, sapagkat sila ang nagpapakilala ng kaluwalhatian ng Panginoon. Iyan po ba'y pwede nating kuhanin sa mga Israelita? Sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, sila'y bibigyan ko ng walang hanggang buhay. Hindi sila maaagaw sa aking kamay. Hindi sila malilipol magpakailanman. 10:28 po ng San Juan nakasulat. Sila po ang bayang pinatawad at pinagsisi ng Panginoon. Ibinangon ng Diyos ng ating mga magulang si Jesus na inyong pinatay, ibinitin sa isang punong kahoy. Siya ay pinadakila ng Diyos
binigyan ng pangalang lalo sa lahat ng pangalan upang magbigay ng pagsisisi sa Israel at kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Meron po ba tayong mababasa sa loob ng Biblia na sila lamang ang lahi na nakilala at kinilala ng Diyos? Dinggin ninyo ang salitang ito na sinalita ng Panginoon, o mga anak ni Israel, kayo lamang ang aking nakilala sa lahat ng angkan sa lupa. Abay, pagkalaki-laki po ng mundo, pero sa Israel ibinigay ang pagkilala ng Diyos sa paraan na sila ang maglilingkod ng tuwiran at gaganap ng katwiran at mga kautusan ng Panginoon. Ang Israel po, kung tutusin natin, nakasulat po sa Mateo, walang katapusang lahi. Ang aklat ng lahi ng ating Panginoong Jesucristo na anak ni David, na anak ni Abraham. O ano po ang sinabi doon sa 17? Mula kay Abraham hanggang kay David, ilang sali ng lahi ang lumitaw sa bayang iyon ng Israel? 14 na salit-saling lahi. At mula naman kay David hanggang sa pagkabihag sa Babylonia, 14 na salit-saling lahi. At mula sa pagkabihag sa lupain ng Babylonia hanggang sa pagkapanganak sa pagkakatawan tao ni Kristo, 14 na salit-saling lahi. Yan po'y walang katapusang lahi na ipinakilala ng kasulatan. At mula naman kay Kristo hanggang sa katapusan ng daigdig, pinag-isa ang Israel at ang mga hintil na inilakip sa bayang Israel. 2:14 po ng Epeso ay nakasulat. Kaya pagka tinugay-gayam po natin ang bayang ito, maging sa paraiso hanggang langit, ano po ang nakasulat? Dito sa 21:12 ay sinasabi po ang ganito, na may isang malaki at mataas na kuta na may 12 pintuan, at sa mga pintuan ay 12 anghel, at may mga pangalang nakasulat sa mga yaon na siyang sa 12 angkan ng mga anak ni Israel. Kaya po, yan ang ipinaghanda ng ating Panginoong Jesucristo na dakong kalalagyan. Sino po yan? Ang lahing Israel. Pero papaano tayo mga hintil? Ano po ba ang kapalarang naghihintay sa atin? Nakasulat po sa Epeso 3:6, 10 hanggang 11 na ang mga hintil ay mga tagapagmana, kasangkap ng Iglesia, may bahagi sa pangakong na kay Kristo Jesus, upang sa pamamagitan ng Iglesia, yung Israel, may pakilala sa lahat ng pamunuan sa sangkalangitan ang kapuspusan ng karunungan ng Diyos ayon sa panukalang walang hanggan na ipinanukala kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Kaya yung pong pangalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, haligi at suhay ng katotohanan. Pwede po nating makuha yon. Pwede nating maipangalan yon. Pero yung tauhan noon, yung tunay na natural na tauhan ng Iglesia, ay walang iba kung hindi ang bansang Israel. Manapangay, nakasulat sa 139:20 ng awit, abay baka magamit mo pa yan sa kalokohan. Bakit? Ginagamit ng aking kaaway ang aking pangalan sa walang kabuluhan. Paano mo matitiyak na ito'y ginagamit sa katarantaduhan ng maraming mangangaral? Nagtuturo ng kanilang pinakaaral. Marcos 7:6 hanggang 8, utos ng mga tao. Pag napatunayan natin may utos tao dyan, ay halos
Yan naman talagang kilala at alam po natin Kaya yan pong bagay na yan, maski na iyan ang ipangalan natin, kay Pablo, ang tawag po sa atin, ganito po ang nakasulat dito sa Roma, na ipinahin ang kanilang mga leeg dahil sa ating buhay, na sa kanila hindi lamang ako ang nagpapasalamat, kundi naman ang lahat ng mga iglesia ng mga Hintil. Hindi tinawag ni Pablong iglesia ng Diyos. Iglesia po ng mga Hintil. Pagka ikaw ay labas sa bansang Israel. Pero yan po bang pangalan na yan? Dapat nating ikahiya. Kung tutusin po, mas marami po ang mga Hintil na naging dapat sa Diyos. Sa 21 po at 12 ay nakasulat po ang ganito. O 7-9 po, ano po ang sinasabi? Pagkatapos ng mga bagay na ito'y tumingin ako at narito ang isang lubhang karamihan na di mabilang ng sino man mula sa bawat bansa at lahat ng angkan at mga bayan at mga wika. Nung dati, nabasa natin angkan lamang ni Israel ang kinilala ng Diyos. Pero dito, sa lipunan ng mga Hintil na nakabukod sa bayang Israel, dahil yung 144,000, bilang na bilang yun Pero dito may karamihang hindi kayang bilangin ng sinuman. Yan po ang mga espiritu ng mga taong ganap na pinasakdal. Kailan po mangyayari ang lahat ng bagay nito? Huwag ninyong ipanggilas ito, sapagkat darating ang oras na ang mga patay makaririnig ng tinig ng anak ng Diyos at ang makaririnig ay mga bubuhay. Bakit? Hindi po tayong lahat ay matutulog, ngunit tayong lahat ay babaguhin. Nakasulat po yan 5:28 ng Juan at Corinto 15:51 hanggang 52. Ano po ang marapat nating asahan pagdating ng araw? Nakasulat sa Tesalonica 4:16, sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit, may isang sigaw, may tinig ng arkanghel, at may pakakak ng Diyos, at ang nangamatay kay Kristo, mga bubuhay na maguli na walang kasiraan, at tayo na mga nangatitira, aagawing kasama nila sa alapaap, upang sa gayon sumapanginoon tayo magpakailanman. Kukuhanin tayo ng ating Panginoong Jesucristo. Siya ang maghaharap sa atin sa Panginoon, sa Ama. Kaya nga, damahin natin ang ating kalooban, sapagkat tiniyak lahat ng kay Kristo, hindi lamang ang isang lipunan. Kausapin mo ang iyong loob. Tignan mo ang iyong pagiging kay Kristo. Siyasatin natin, kahit na tayo'y inihiwalay ng iba't ibang samahan, huwag po tayong mawala ng pag-asa. Ito ang pangako ng Diyos. Ito ang ating kakaharapin pagdating ng araw. Loobin ng Diyos na masumpungan sa atin ang pananatili ng ating pananampalataya. Magandang araw po.